Guys, welcome to Shani's Midnight Tales. And samahan niyo ako sa storyeng to. Tara, magtakatan tayo. So, narinig ko lang nabasa ko lang to sa isang Facebook group page which is Spookify, shout out. And ang title nito ay Nasa Cabinet si Rumi. Here's the story, how it goes. Just to be clear, the story I'm about to tell is not from my own experience. Gusto ko lang talaga i-share dahil natakot talaga ako nung kunento ng friend ko to. Okay, so long story short, I have this online friend na nag-aaral sa certain university sa Santa Mesa. If you know, you know. So, ayun na nga, nag-dorm sila ng friends niya and yung style ng dorm is may 4 beds sa isang room, tapos yung kitchen and CR is nasa labas pa ng mismong room nila. At some point, may isa pang dadating para maging roommate nila. At first, okay daw naman yung experiences nila sa dorm, like no horror stories at all. And sobrang bait din daw ng landlady. Fast forward. Habang nasa school daw sila, nag-message raw yung landlady nila. Na may mag-o-occupy nga daw ng isang bed, so magiging 4 na sila. And nasa dorm na raw yung bago. Make sure na i-welcome and sila na raw ang magsabi ng rules and regulations sa dorm. Pag-uwi nila, nandun na yung bago. Pangalanan na lang natin Sean. First year din and journalism. Ang kurso nung Sean. So, natapos ng first semester nila na wala namang kababalaghan na nangyari, pero during their second semester, napapansin na nila na may something kay Sean. Kasi naririnig na lang daw nila na umiiyak sa gabi, and then double deck kasi yung beds, kaya ramdam din nila yung alog ng higaan nila sa hugulgol. Hindi na raw nila matiis. Kinausap nila si Sean, family and financial problems daw. Wala naman silang magawa, so kinomfort na lang nila si Sean. Fast forward ulit. May 2 weeks vacation daw na binigay ang school nila, so basically lahat sila uuwi sa kanya-kanyang bahay. Nauna na raw umuwi tong friend ko and yung isang friend nila, so naiwan sa dorm yung isa pang friend nila and si Sean. Bale, magsistay pa sana ng one night si Sean and yung isang friend ng friend ko. Tapos kinabukasan sana sila uuwi. Nakatulog na daw yung friend ng friend ko around 1 p.m. and nandun pa si Sean bago siya matulog. And then paggising niya around 4 p.m. wala na raw si Sean sa kwarto pero nandun pa rin yung bag na ine-empake ni Sean. Pag open niya ng phone niya, nakita niya nag-message si Sean sa kanya, non-verbatim. Pasuyo naman siya, not real name. Palak ng cabinet, nandiyan sa drawer sa lamesa, nakalimutan ko kasi ilak. Umuwi na ako. Pasensya na rin pala, hindi na ako nakapagsabi. Minamadali kasi ako ni mama. So, nagmadali na rin si Shay para umuwi kasi naman ayaw man na matulog doon mag-isa sa dorm. Medyo naiinis pa nga raw si Shay kasi iniwan siya kahit pa nagsabi naman daw. So, ayun na nga. Sinunod niya bilang na siya na ilak yung cabinet and umuwi na siya sa kanila. Kalagitnaan ng bakasyon nila, nag-message yung landlady na bakit hindi raw nilinis yung dorm bago umalis. May masangsang na amoy raw sa dorm. Nila at nagreklamo ng ibang tenants. Nagtaka na naman daw sila kasi malinis naman yung dorm nung umalis sila. Even si Shay kinonfirm na malinis since siya yung last na umalis. Hindi na raw nakatiis yung landlady nila. Pinasok daw yung dorm tapos sobrang baho na raw talaga pero malinis naman yung dorm. Hanggang sa makalapit sa cabinet. Doon na nga nanggagaling yung amoy. Nag-message ulit yung landlady at nagtanong kung sino raw ang may susi sa cabinet kasi doon daw nanggagaling yung amoy. So, wala raw silang choice kundi bumalik sa dorm para mag-sorry personally sa landlady and para ma-open yung cabinet since nakay siya yung susi. Pag-open nila ng cabinet, halos di na raw sila makagalaw sa nakita nila. Nasa loob si Sean. Patay na. Tumawag ng ambulansya yung landlady pero may dumating din ng mga pulis. Lahat daw sila in-interview regarding sa nangyari. And mas natagalan yung interview kasi si Shay dahil siya ang
last na kasama. Pinabasa raw ni siya yung message ni Sean sa kanya that day and Monarch as suicide case. Until now, natatakot pa rin daw yung friend ko and yung friends niya. Di raw mawala sa isip nila yung mukha ni Sean sa cabinet. Dilat yung mata at nakanganga. Probably namatay siya sa gutom kasi halos 3 days na lang before mag-end yung vacation nila Lon. So basically, almost 2 weeks na siyang nasa loob ng cabinet. No food, no water, no anything at all. So, ayun lang. Thanks for reading, guys. Mitsuki. So, yun, guys. Kayo, anong gagawin ninyo kung yung kasama ninyo sa dorm pinalak sa inyo mismo yung door para mag-suicide?